mula sa kwento ng 16th century English at Spanish conflict na naganap sa North Africa. Sa panahon ng digmaan sa dagat, matagumpay na pinangunahan ng English assassin na si Solomon Kane ang kanyang mga tauhan upang magtagumpay laban sa mga puwersa ng Espanyol. Kasunod nito, si Solomon at ang kanyang mga tauhan ay palihim na nakapasok sa kuta ng mga Espanyol. Sa loob ng kastilyo, nahanap nila ang isang malawak na silid na may linya ng hindi mabilang na mga salamin. Habang papalapit ang ilan sa kanyang mga tauhan sa salamin, bigla silang kinaladkad ng kakaibang nilalang papunta sa loob. Nang masaksihan ng kakaibang pangyayaring ito, ang isa sa mga tauhan ni Solomon ay nagmungkahing meron ditong masamang espiritu. Agad na pinatay ni Solomon ang lalaki, at idineklara siya bilang ang nag-iisang demonyo sa grupo nila. Nang walang babala, biglang bumukas ang pinto sa throne room. Sa pagpasok ni Solomon, nagsara ang pinto sa likuran niya, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong silid. Sa sandaling yun, isang demonyo ang nagpakita sa trono, na nagpahayag ng kanyang intensyon na ang kininang kaluluwa ni Solomon, ngayong tapos na ang kanilang kasunduan. Habang nalilito sa kasunduang tinutukoy ng demonyo, mabilis na naiwasan ni Solomon ang espadang iwinasiwas sa kanya. I am here to claim you. You'll never take my soul! At tumalon sa bintana ng kastilyo. Huminto ang demonyo sa pagtugis sa kanya, at matagumpay na nakatakas si Solomon. Makalipas ang isang taon sa Inglaterra, natagpuan si Solomon na nagdarasal sa isang simbahan, na ngayon ay meron ng krus na tato sa kanyang likod upang iwasan ang pag-atake ng mga demonyo. Matapos manirahan sa simbahan sa loob ng mahabang panahon, si Solomon ay nagsisisi na sa kanyang mga kasalanan, at nanumpang hindi na muling kikitil ng buhay. Isang araw, hiniling ng isang pastor kay Solomon na umalis na siya sa simbahan, kasunod ng panaginip na naranasan niya noong nakaraang gabi. Naniniwala ang pastor na isang bagay sa kabila ng mga pader ng simbahan ang nangangailangan ng presensya ni Solomon. Dahil dito, mabilis na umalis si Solomon sa simbahan ng walang tiyak na patutunguhan, at gumala sa malamig na kagubatan. Kalaunan, nakatagpo si Solomon ng 3 magnanakaw na umatake sa kanya at nagnakaw ng kanyang mga gamit. Nanatiling tahimik si Solomon habang binubugbog nila siya, hanggang sa mawalan siya ng malay. Habang walang malay, napanaginipan niya ang kanyang kabataan, at dito nabunyag na anak siya ng isang hari, at may nakatatandang kapatid na lalaki na si Marcus Kane. Makikitang nakikipag-away si Solomon sa kanyang ama dahil si Marcus ang napiling maging crown prince, habang si Solomon naman ay napiling maging isang pari. Sa kabila ng mga pagtutol ni Solomon, nanindigan ang kanyang ama sa kanyang desisyon, na nag-udyok kay Solomon na talikuran ang kaharian. Sa kanyang paglalakbay, nasaksihan ni Solomon si Marcus na sinusubukang saktan ng isang dalaga. Nang mamagitan si Solomon, nagalit si Marcus at hinampas siya. Dahil sa pagkadismaya sa mga aksyon ni Marcus, hindi sinasadyang naitulak siya ni Solomon sa isang bangin. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan nagising si Solomon sa isang karwahe na hinihila ng kabayo, matapos siyang iligtas ng pamilya Crowthorne. Ang pamilya Crowthorne ay binubuo ng ama na nagngangalang William, ina na nagngangalang Catherina, at kanilang 3 supling na sina Meredith, Samuel, at Edward. Ipinahayag ni Solomon sa mga Crowthorne ang kanyang nakaraang pagkakasangkot sa karahasan, ngunit mula noon ay nagsisi na siya at nangakong hindi na muling papatay. Nang marinig ito, inimbitahan ni William si Solomon na samahan sila sa isang paglalakbay upang tuklasin ang mga bagong lugar sa buong mundo. Habang nasa daan, napadpad sila sa isang lugar na sinalanta kamakailan, at nakakita dito ng mga bangkay na walang mata. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, hindi sinasadyang natuklasan ni Meredith ang isang batang babae na nakaligtas sa sakuna, at pagkatapos ay tinanggap nila siya na sumama sa kanila. Nang gabing yun, habang nagpapahinga sila sa paligid ng isang apoy, ikinwento ng batang babae kung paano sinubukan ng mga taong bayan na sunugin ang isang mangkukulam. Gayunpaman, hindi napinsala ng apoy ang mangkukulam, na kalaunan ay gumanti sa pamamagitan ng pagmasaker sa mga taong bayan. Nang maramdamang may mali sa dalaga, hiniling ni Solomon kay Edward na ibigay sa kanya ang kanyang kwintas na krus. Sa pagkabigla ng lahat, sinugatan ng dalaga si Meredith, na nag-iwan sa kanya ng itim na marka sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay nag-transform sa isang napakapangit na halimaw. Pagkatapos nito, inatake niya si Solomon bago lumipad sa himpapawid. Kasabay nito, isang grupo ng mga mangkukulam na tinatawag na Malakay, ang nagsimulang magdulot ng gulo sa iba't ibang lokasyon at nag-recruit ng mga bagong miyembro,
kabilang ang 3 magnanakaw na dating nagnakaw kay Solomon. Ang mga bagong recruit ay direktang pinangangasiwaan ng kanilang nakamaskarang pinuno. Kinabukasan, ginising ni Samuel si Solomon at inakay siya palayo sa karwahe na hinihila ng kabayo. Habang nagtatago sa mga puno, nakita nila ang isang tropa na merong mga kakaibang itsura na dinudukot ang mga lokal na residente. Inutusan ni Solomon si Samuel na bumalik sa karwahe at ipaalam kay William ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, nang dumating si Samuel, binihag ng mga miyembro ng Malakay si William. Nang marinig ang pag-iyak ni Samuel, nagmamadaling bumalik si Solomon sa karwahe, kung saan napansin ng mga hukbo ng Malakay ang itim na marka sa kamay ni Meredith at pinagpatuloy ang pagdukot sa kanya. Nang kumprontahin ni Solomon ang mga kawal ng Malakay at ang kanilang pinuno, sinubukan niyang makipag-negotiate ng kapayapaan. Dahil hindi makapagsalita ang pinuno ng Malakay, gumamit siya ng mahika upang makipag-usap sa pamamagitan ng kanyang mga kampon. Ang mensahe kay Solomon ay isang hamon na labanan sila. Dahil nanumpang hindi na muli papatay, tinanggihan ni Solomon ang kanyang kahilingan. Dahil sa pagtanggi ni Solomon, ang isa sa mga tauhan ng Malakay ay walang awang sinaksak si Samuel. Nang masaksihan ang pagkamatay ni Samuel, nakiusap sina William at Catherine kay Solomon na tulungan silang labanan ang mga puwersa ng Malakay. Dahil dito, sinira ni Solomon ang kanyang vow at mag-isang nakipaglaban sa buong hukbo ng Malakay. Sa panahon ng labanan, dinukot ng mga puwersa ng Malakay si Meredith, pinatay si Edward, at iniwan si William na merong malalim at nakamamatay na sugat. Desperadong hinabol ni Solomon ang karwahe na nagdadala kay Meredith, ngunit nabigo siyang maabutan ito. Nang bumalik si Solomon upang suriin ang estado ni William, natuklasan niyang humihinga pa rin ang matandang lalaki. Hiniling ni William kay Solomon na mangako siyang ililigtas si Meredith at tatalunin ang mga puwersa ng Malakay bilang isang act of atonement para mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan sa nakaraan. Matapos mangakong gagawin ang kahilingang ito, namatay na si William. Ibinigay ni Catherine kay Solomon ang isang locket na naglalaman ng larawan ni Meredith at hinimok siyang bilisan ang pagligtas sa kanya. Umalis si Solomon sakay ng isang kabayo at iniwan na si Catherine sa kagubatan. Sa daan, idinispatcha ni Solomon ang lahat ng mga kawal ng Malakay na nagtangkang humadlang sa kanya at pinalaya ang mga bihag sa karwahe na hinihila ng kabayo. Ipinakita niya sa kanila ang litrato ni Meredith, ngunit wala sa mga napalayang bilanggo ang nakakilala sa kanya. Pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, tila hindi na matrack ni Solomon ang unit na may daladala kay Meredith. Kalaunan, nakarating siya sa isang simbahan at ipinaalam sa isang pari ang tungkol sa kanyang walang humpay na 3 araw na pagtugis sa hukbo ng Malakay na nakasakay sa kabayo. Ipinaliwanag ng pari na ang simbahang ito ay matatagpuan sa border ng Somerset at Devonshire, na nagkataong lugar kung saan ipinanganak si Solomon. Nang gabing yun, naramdaman ni Solomon ang presensya ng mga masamang espiritu malapit sa simbahan. Kinumpirma ng pari ang pagkakaroon ng masasamang nilalang sa loob ng banal na gusali, at dinala si Solomon sa isang silid upang ipakita ang mga naghihirap na miyembro ng simbahan na isinumpa ng hukbo ng Malakay. Sa ilalim ng pangangalaga ng pari, sila ay pinapakain at inaalagaan. Sa puntong ito, itinulak ng pari si Solomon patungo sa mga isinumpang tao upang kainin nila siya. Sa kabutihang palad, nilabanan sila ni Solomon at matagumpay na nakatakas sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong ni Solomon ang 3 magnanakaw na umatake sa kanya noon. Nagbago na ang kanilang mga mukha, na nagpapahiwatig ng kanilang katapatan sa hukbo ng Malakay. Naganap ang isang labanan, kung saan idinispatcha ni Solomon ang 2 sa mga magnanakaw. Sinadya niyang buhayin ang pangatlo, umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni Meredith. Gayunpaman, iginiit ng magnanakaw na patay na si Meredith. Sa sobrang galit, itinapon ni Solomon ang magnanakaw patungo sa mga masasamang nilalang sa simbahan. Sa kawalan ng pag-asang maililigtas niya pa si Meredith, inaliw ni Solomon ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng alkohol. Sa kanyang kalasingan, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Henry, na naglingkod sa ilalim ni Solomon noong digmaan laban sa mga puwersang Espanyol. Nakiusap si Henry kay Solomon na pangunahan ang pakikipaglaban sa hukbo ng Malakay. Dahil sa pagdadalamhati, tinanggihan ni Solomon ang alok ni Henry. Nang gabing yun, habang natutulog si Solomon, sinunggaban at ipinako siya ng mga miyembro ng Malakay sa isang field. Ang kanyang kalasingan ang pumigil sa kanyang lumaban, at sumuko siya ng hindi man lang naglalayong makapaghiganti.
Hindi nagtagal, biglang dumaan ang isang karwahe na may lula ng mga bilanggo, at si Meredith, na nabunyag na buhay pa, ay kasama sa kanila. Nang makita niya si Solomon, sumigaw siya para sa kanya. Naging matagumpay ang kanyang mga pagsisikap, nang sa wakas ay binuksan ni Solomon ang kanyang mga mata at nakita si Meredith. Gamit ang natitirang lakas, pinalaya ni Solomon ang nakapako niyang kamay at bumagsak sa lupa. Habang nanghihina, nagpakita si Henry upang tulungan si Solomon sa oras ng kanyang pangangailangan. Hinila ni Henry si Solomon palayo sa lugar at dinala siya sa isang manggagamot. Pagkaraan ng ilang araw, nakarecover na si Solomon at maging ang mga marka sa kanyang palad ay nawala na. Kasama si Henry at ang isang grupo ng mga kalalakihan, gumawa si Solomon ng isang plano upang salakayin ang kastilyo ng Malakay na lumalabas na dating kastilyo ng kanyang ama. Dahil pamilyar siya sa mga lihim na daanan, pinasok ni Solomon ang kastilyo kasama si Henry at ilang iba pa. Gayunpaman, ang kanilang mga galaw ay nakita ng mangkukulam na sumugat sa kamay ni Meredith. Naghagis si Solomon ng maliit na kutsilyo at matagumpay na napatay ang mangkukulam, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga puwersa ng Malakay. Dahil sa dami nila, umatras si Solomon sa isang dungeon. Doon, pinalaya niya ang mga bilanggo at sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan niyang buhay pa ang kanyang ama, na nakagapos sa mahiwagang kadena, at si Solomon ay nahirapang tanggalin ito. Ibinunyag ng ama ni Solomon na pagkatapos ng pagkakahulog at matinding pinsala ni Marquez, maraming manggagamot ang nabigong pagalingin siya. Sa pagiging desperado, ipinatawag ng ama ni Solomon si Malakay, at pumayag sa isang kasunduan, itinaya ang lahat, pati na ang kaluluwa ni Solomon. Bagamat gumaling si Marquez, nanatiling disfigured ang kanyang mukha, at siya ngayon ay nagsisilbing squad leader ng Malakay. Matapos isalaysay ang kwentong ito, nakiusap ang ama ni Solomon na wakasan na ang kanyang buhay bilang isang act of atonement. Noong una, tila nag-aalinlangan si Solomon, ngunit kalaunan ay sumunod din siya. Pagkatapos ay inutusan ni Solomon si Henry na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga puwersa ng Malakay, habang siya naman ay mag-isang haharapin si Malakay. Sa loob ng kastilyo, hinintay ni Malakay ang pagdating ni Solomon, kung saan binihag niya si Meredith sa isang hawla. Habang naghahanda si Solomon sa kanyang pag-atake, naglaho si Malakay gamit ang kanyang itim na mahika. Nang makakita ng pagkakataon, sinubukang buksan ni Solomon ang hawla upang palayain si Meredith, ngunit sinaksak siya ni Marquez sa balikat. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Solomon na mga tuwiran sa kanya, ipinagpatuloy ni Marquez ang kanyang pag-atake. Ilang sandali pa, muling nagpakita si Malakay, kung saan ipinahayag niyang isinumpa ang kaluluwa ni Solomon at malapit ng angkinin ng isang malahalimaw na demonyo. Balak niyang gamitin ang inosenteng dugo ni Meredith para palayain ang nilalang na nakakulong sa ibang dimensyon. Nang makitang si Marquez ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Malakay, pinatay siya ni Solomon sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Nang sumiklab ang labanan sa pagitan nina Solomon at Marquez, kinuha ni Malakay si Meredith at sinugatan ang kanyang kamay. Tumalsik ang kanyang dugo, na nagbukas sa portal upang palabasin ang napakalaki at malademonyong nilalang. Ang halimaw ay nagsimulang tumawid sa portal upang habulin si Solomon. Habang si Malakay naman ay bihag si Meredith sa sulok ng silid. Sa panahong yun, narealize ni Solomon na imposibleng talunin ng demonyo. Ngayong hindi na mababago ang kanyang kapalaran, balak niyang isuko ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, bago pa man makuha ang kanyang kaluluwa, matagumpay na nabaril ni Solomon si Malakay sa ulo, na agad niya namang ikinamatay. Pagkatapos nito, sinipsip ng portal ang kaluluwa ni na Solomon at Malakay, at pati na rin ang sa halimaw na demonyo. Habang nagsasara ang portal, bumagsak ang katawan ni Solomon sa sahig ng kastilyo. Sa katapusan, umiiyak si Meredith sa tabi ng nakahandusay na katawan ni Solomon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising si Solomon nang bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Bago mamatay, sinabi ni William na maaaring tubusin ni Solomon ang kanyang kaluluwa kapag nagawa niyang mailigtas si Meredith. Maliwanag na nailigtas ni Solomon si Meredith ilang sandali bago magsara ang portal na nanghihigop ng mga kaluluwa. Bago umalis sa kastilyo para sa mga bagong pakikipagsapalaran, tumayo si Solomon sa harap ng libingan ng kanyang ama at nakatatandang kapatid na lalaki. Ibinahagi niya na muli nang nakasama ni Meredith ang kanyang pamilya, at ang mundo ay malaya na sa ngayon mula sa salot ng mga mangkukulam at demonyo, at dito na nagtatapos ang pelikula.